Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-153 na kabanata. Ako ba ang mahal niya? Sa loob ng 2 araw ang sugat sa paa ni Sue ay naghilom na ng tuluyan. Inilagay niya ang pink slippers ng maingat sa box, at itinago sa closets. Sa unang araw ng kanyang trabaho, natapos siya sa paglalagay ng makeup nang makatanggap ng video call mula kay Rose. "Auntie, ang ganda mo ngayon. Nakahanap ka na ba ng trabaho?" Tanong ni Rose na nakangiti. Alam niyang pinipilit maghanap ng trabaho ng kanyang auntie. "Oo, mayroon na akong trabaho. Ako ang bagong property manager ng Lawrence High. Mayroon akong temporaring sahod na $3,000. Madadagdagan pa ito, kapag pumasa ako sa pagsubok." Wala siyang itinago sa kanyang pamangkin, dahil gusto niya na ipasa ni Rose sa kanyang pamilya ang balita, lalo na sa kanyang mama. Ayaw niyang siya mismo ang magparating dito. "Auntie, maganda yan. Ang $3,000 a month ay malaki. Paano mo nakuha ang trabaho? Tinulungan ka ba ni Papa?" Si Rose ay masaya at na-surprise sa kanyang auntie. "Hindi, dahil ito kay Alex. Siya ang bagong may-ari ng Lawrence High. At inalok niya ako na maging rental manager," wika ni Sue. Natulala si Rose. Pinipilit niyang kalimutan ang lahat kay Alex, sa loob ng ilang nakalipas na araw. Si Alex, osal ni Rose, at inisip sa kanyang sarili. Ngayon ay pag-aari na rin niya ang Lawrence High. Ang mga tao ay pinagtatawanan siya, dahil sa pagiging mahirap. Nagtanong si Rose. "Napakabait ni Alex sa iyo. In love ba siya sa iyo? Ano ang nasa isip mo, in love ba siya sa akin?" Tanong ni Sue, na umaasa. Hinihiling niya na sana tama si Rose. Pero alam niya na hindi. Mayroon na siyang girlfriend na gusto niya. "Paano mo nalaman?" tanong ni Rose. "Tinanong ko siya. At sinabi niya na wala siyang girlfriend pero may babae na mahal niya." "Walang girlfriend." Napaisip si Rose. Sinabi ni Susan na may girlfriend ito, ang pangalan ay Debbie. Bakit sinabi niya kay Sue na wala siyang girlfriend? Naghiwalay na ba sila? O baka binabayaran lang siya ni Alex? Ano pa ang sinabi niya? Si Rose ay nabalisa. Sinabi niya na ang babaeng gusto niya ay napakaganda, at may gininto ang puso, pero maraming hindi pagkakaunawaan ang meron sila. Iniisip niya na mapoprotektahan niya ito, pero nalaman niya na hindi pala niya kaya. Sinabi niya na imbes na protektahan niya, natapos ito sa pananakit sa kanya. Maganda at mabuti. Hindi pagkakaunawaan. Hindi maprotektahan. At galit ito sa kanya ngayon. Inulit ni Rose ang mga sinabi ng kanyang tita. Sinabi niya rin na ang babae ay mula sa Preston University, pagpapatuloy ni Sue. "Sa paaralan namin." Pinilit alalahanin ni Rose kung nakita niya si Alex na may kasamang babae, pero wala siyang maisip. Hindi siya talaga nagbibigay ng atensyon kay Alex. Biglang nagtanong si Sue. "Rose, ikaw ba ang babaeng gusto niya?" Ano? Ang puso ni Rose ay natuwa. Iniisip niya na ako. Ako ba talaga, sa isip niya? "Auntie, ano ang sinasabi mo? Paano mangyayari iyon?" "Bakit hindi? Isipin mo uli mabuti," sagot ni Sue. Sa loob ng 2 araw, habang si Sue ay nag-iisip, nagtataka siya tungkol sa babaeng gusto ni Alex, at naisip niya na si Rose ito. Inisip niya ang araw na nandoon sila sa villa, at sigurado siya na may kakaiba sa kanilang dalawa. Habang mas lalo niyang iniisip ito, mas nakumbinsi siya na si Rose ang babaeng gusto ni Alex. Inaalala ni Rose ang mga sandaling siya at si Alex ay magkasama. At inisip ang mga sinabi ng kanyang auntie. Napakaganda niya at may mabuting puso. Alam ni Rose na siya ay maganda, pero ang describe niya sa akin na mabuti. Inisip niya ito mabuti. Tapos ay naalala niya noong last semester ay nag-volunteer siya magturo sa mountain village ng Montana. Nag-volunteer din siya tumulong nang tumama ang lindol sa area ng Washington. At regular siya na nag-volunteer sa community. Sa isip niya, siya ay matulungin, pero alam niya na hindi niya ito ipinakita kay Alex. Kung gusto talaga niya ako, siguro ay palihim siyang kumuha ng impormasyon tungkol sa akin. Sinabi pa nito, "Maraming hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa. Ito ay totoo." Sa isip niya, mapoprotektahan niya ang babae, pero natapos ito sa pananakit at galit sa kanya, wika ng kanyang auntie.
Sa isip ni Rose ay palagi niyang naaayos ang sitwasyon, kapag nasa panganib siya. Naalala niya ang araw na nasa villa nang siya ay umiiyak. Baka iyon ang sinasabi niya. Ako ba talaga ang gusto niya? Ang lahat ng impormasyon ay akma. Si Rose ay confused, pero nagsimula siyang umasa. Rose, may tanong ako sa iyo, at gusto kong sumagot ka ng tapat. Bago tayo pumunta sa villa, ano ang nararamdaman mo kay Alex? Tanong ni So. Ayaw niya sabihin sa kanyang auntie ang katotohanan. Nagsimula siyang makaramdam ng stress. Hindi ko alam, sagot niya. Minsan sa isip ko ay ayaw ko sa kanya. Pero kapag nakita ko siya, ako ay masaya. May ibig sabihin ba iyon? Hindi ko alam, wala talaga akong alam. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang mukha. Sa palagay ko ay ikaw iyon, confident na sagot ni So. Auntie, ano ang sinasabi mo? Tinanong ko si Alex, sa babae na kanyang gusto, at ang kanyang sagot ay katulad ng sa iyo. Sinabi niya, hindi mo alam kung gusto, ayaw, o baka galit siya sa akin. Malungkot na wika ni So sa kanyang pamangkin. Rose, kapag si Alex ay na-in-love sa iyo, umaasa ako na aalagaan mo siya mabuti, at mahalin, hindi dahil sa kanyang pera, dahil sa isa siyang lalaki na dapat mahalin. Kailangan ko na magtrabaho, at tinapos na ang tawag. Itinago niya ba ang kanyang pagiging bilyonaryo, para hindi ko maramdaman ang pagiging mababa? Nagpanggap ba siya na maging talunan, para maging komportable ako, kapag lumapit na siya sa akin? Pero naging mayabang ako sa kanya sa nakaraan. Sa kanyang pera at impluwensya, may marami siyang paraan, para patulan ako. Hindi lang, sa hindi niya ako sinaktan. Ipinagpapatuloy niya ang pagligtas sa akin, bakit? Hindi maintindihan ni Rose ang kilos ni Alex. Pero ngayon, pakiramdam niya ang lahat ay naipaliwanag na. Dahil gusto ako ni Alex. Kaya nagawa niya ang mga bagay na iyon, ay dahil gusto niya ako. Wala nang pag-aalinlangan si Rose sa kanyang puso na mahal siya ni Alex. Hinahabol ako ng isang bilyonaryo, at in love sa kanya, sa isip niya. Sa nakaraan hindi ko alam ang gagawin. Pero ngayon, alam kong hindi dapat palampasin ang pagkakataong ito. Nang oras na iyon, si Alex ay nasa university. Bagaman ang paaralan ay pansamantalang sarado, nagpupunta pa rin siya sa Ramsey Lake araw-araw. May mga ilang estudyante ang nanatili sa university kahit na bakasyon. Ang cellphone ni Alex ay nag-ring. Ang ipinakita sa screen ay isang landline na hindi niya kilala. Sinagot niya ito. Sabi ng caller, "Hello Mr. Ambrose, tumatawag ako sa live stream service ng Trist na may request na mag-shoot ng video clip. Nagpaplano kami ng isang selebrasyon para sa mga online celebrity na mula sa New York. Kung pwedeng mag-shoot sa iyong villa sa Artificial Island. Willing kami magbayad ng $50,000 at kapag pumayag ka sa request namin, na walang masisira sa iyong property, kung magkakaroon ng mga damage, tatanggapin namin ang kabuuang pagbabayad." Nang matapos na ito magsalita, parang may ibang umagaw sa microphone. Masaya na pumayag si Alex. Hindi ko kailangan ang bayad, basta siguraduhin niyo lang na walang masisira. Magkita tayo doon, sa loob ng kalahating oras, para ibigay ko ang susi. Hindi niya masyado nagagamit ang villa, simula nang mabili niya ito. Naramdaman niya na mabuti na gamitin nila ito sa pag-shoot ng video. Maraming salamat Mr. Ambrose, napakabuti at galante mo. Si Alex ay umupo ng ilang sandali sa lawa, bago pumunta sa villa. Nang tinanong niya ang security guard, sinabi nito na nagsimula na silang mag-film sa labas ng villa. Naglakad siya sa kanyang bahay upang ibigay ang susi sa team. Nang makarating siya sa Artificial Island, nakita niya ang van na nakaparada sa harapan ng kanyang villa. Ang ilan sa mga crew ay nagsi-set up ng camera. At ang ilang babae ay nakaupo sa wall, na may hawak na maliit na salamin, na inaayos ang kanilang make-up. Nang maglalakad na siya sa isla, napansin niya ang isang matandang lalaki sa bangka na nasa lawa. Kukuhain nito ang mga dumi sa pamamagitan ng net sa lawa. Ang matanda ay pinagpapawisan, at ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam ni Alex na ang artificial lake ay una para sa kanyang villa. At ang matandang lalaki ay naroon para sa kanyang villa. Nakita niya na nalinis na nito ang ilang lugar sa lawa. Malakas ako, bakit hindi ko gawin ito, sa isip ni Alex. Tinawag niya ang matandang lalaki.
Sinabi niya na tumigil na sa pagtatrabaho, at umuwi na sa bahay. At siya na ang maglilinis sa mga natitira. Sinabihan niya ang lalaki, at kung may pupo na sa kanya, sasabihin niya na siya ang may-ari ng villa, sa artificial lake. Ang matandang lalaki ay nagpasalamat. Isinuot ni Alex ang life jacket at sumakay sa bangka. Habang nagsagwan sa paligid ng lawa, ginamit niya ang net upang kuhain ang mga basura sa tubig. Bigla siyang may narinig. Tingnan niyo ang garbage collector sa lawa. Isang dalaga ang may makapal na makeup, ang excited na nagturo kay Alex, sa kanyang mga kaibigan. Mga nasa 20 lang siya, bakit siya nangongolekta ng basura, tanong ng isa niyang kasama. Maliwanag na isa siyang tao na walang ambisyon. Malamang na hindi siya makahanap ng mas maayos na trabaho. Kahit ang paghuhugas ng plato ay mas maayos pa sa pagkolekta ng basura. Sa palagay ko isa siyang tanga, sabi pa ng isa. Hindi ba niya naisip na walang babae ang gustong magpakasal sa may ganyang trabaho? Malamang na hindi niya kaya bumili ng kanyang pagkain. Ang ibang babae na nakaupo ay pinag-uusapan kung ano ang ginagawa ni Alex. Nakafocus siya sa kanyang ginagawa, at hindi naririnig ang mga sinasabi ng mga babae. Sa wakas ay natapos na niya ang paglilinis sa lawa. Naglakad siya patungo sa villa na suot pa rin ang straw hat. Mukha siyang mababang uri ng manggagawa. Ang taong in charge sa shooting, ay tumingin sa kanyang relo, at nagrereklamo. Ang may-ari ng villa ay dapat na nandito na. Sabi niya ay magkita kami dito sa loob ng kalahating oras. Malapit na mag-isang oras. Ano ang ginagawa niya? Narinig ni Alex ang pagrereklamo nito at naglakad palapit dito, na may maliit na ngiti. Sorry na late ako. Nandito ka na pala. Ang person in charge ay umayos nang makita si Alex, tumingin ito at nahiya. Mabilis nitong sabi, pasensya na. Wala akong masamang ibig sabihin, okay lang kahit maghintay kami. Pagkatapos saka lang napansin ang itsura ni Alex. Hindi siya mukhang mayaman, dahil sa pag-aalinlangan, nagtanong ito. Ikaw ba talaga ang may-ari? Hindi sumagot si Alex. Pero inilabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa. I'm sorry Mr. Ambrose. It's pleasure to meet you, wika ng lalaki. Ang boses mula sa likuran nito, ay sinabi. Tanga, huwag kang maniwala sa sasabihin ng lalaking ito. Isa siyang talunan sa aming paaralan. Sabi ng isang babae, habang sumisiksik ng polo. Tumingin si Alex at nakilala ito, siya ay si Minnie Jones, mula sa kanyang klase. Ika-154 na kabanata. Pwede bang magstay sa villa? Si Minnie ay nagla-live broadcasting 2 buwan na mahigit, at nakakuha siya ng popularidad sa Trees. Kasalukuyan nasa top 100 rank siya na online streamers, at naimbitahan siya sa Trees Night. Ang selebrasyon ng top 100 online celebrities, ay gaganapin sa villa ni Alex. Nagstay siya sa New York, mula nang matapos ang term, at nakatira sa apartment ng Manhattan. Minnie, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay, wika ni Uncle Bo, ang in-charge, habang nakatingin sa kanya. Nasa kanya ang susi ng villa, syempre siya ang may-ari. Uncle Bo, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi siya ang may-ari ng villa. Matigas na ulo na wika ni Minnie. Tumingin siya kay Alex, dagdag nito. Sabihin mo kay Uncle Bo, na hindi sa iyo itong bahay. Nag-isip si Alex, ayaw ko malaman ni Minnie, na ako ang may-ari ng pinakamahal na villa dito. Sumagot siya ng casual. Hindi, sa narinig, nakahinga ng maluwang si Uncle Bo. Ano ang nangyayari, gusto mo ba ako bigyan ng heart attack? Tumingin si Minnie kay Alex nang may pagmamataas. Nang buwang iyon, kumita siya ng $300,000 na dahilan upang tumingin ng mababa sa mga estudyante, lalo na kay Alex, na alam niyang isang mahirap. Sinabi ko na sa iyo, kilala ko siya. Isa siyang talunan sa aming klase. Sobrang hirap niya, at alam ng lahat kung sino siya. May mga kaibigan siyang katulad niya, pero ang karamihan, ay lumalayo sa kanya. Alex, summer vacation ngayon, at hindi ka umuwi sa inyo. Bakit ka nagstay sa New York, at paano mo nagagawa ang trabaho na mamulot ng basura? Tanong ni Minnie, habang nakatingin sa bangka sa tabi ng artificial lake. Sa isip niya, ngayon ay kumikita na ako ng $1,000, at ikaw ay ginagawa ang mababang uri ng trabahong ito. Wala kang kwenta.
Pamumulot ng basura, napagtanto ni Alex na nakita siya ni Minnie na namumulot ng basura sa lawa. Yumuko siya at ngumiti. Si Uncle Bo, ay gumaan na ng tuluyan ang pakiramdam. Naiintindihan ko na. Ikaw ang tagapulot ng basura dito. Dapat ay ipinakilala mo kung sino ka. Tinakot mo ako. Umasa na nagkamali siya sa tagapulot ng basura, na pinagkamalan na may-ari ng bilya. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kinuha niya ang susi sa kamay ni Alex, at tinanong, "Paano mo nakuha ang susi?" Nag-isip si Alex ng posibleng paliwanag. Ang may-ari ay nagmamadaling pumasok sa trabaho, kaya ibinigay niya sa akin ang susi, at sinabi na ibigay sa iyo. Ang lalaking iyon ay kakaiba. Naghintay ako sa kanya ng halos 1 oras, tapos ay hindi siya nagpakita. Aruganteng bastardo, galit na sabi ni Uncle Boo. Nagsimula na itong umalis. Minnie, sabihin mo sa lahat, na papasok na tayo sa villa, at magsisimula na ng shooting. Nagpunta si Uncle Boo sa pintuan, upang buksan ito. Nang tatawagin na ni Minnie ang mga internet celebrities, tumingin siya kay Alex, na nakatayo sa gilid, at aksidente niyang nalaglag ang Coca-Cola bottle, na walang laman. Tumalikod si Minnie, at naglakad papunta sa ibang celebrities, na naghihintay sa lawa. Yumuko si Alex, at dinampot ang cola bottle ni Minnie sa lupa. At pinanood niya ang mga ito na pumasok sa kanyang villa. Nang aalis na siya, bigla niyang napagtanto, na suot pa rin niya ang life jacket ng matanda. Tinanggal niya ito at inilagay sa tabi ng villa. Wala naman kukuha nito. Kapag nakita niya ito bukas, ay ibabalik niya ito. Ilang oras ang nakalipas, bumalik si Alex sa villa. Nang sandaling iyon, ang grupo ay maraming dalang camera props, damit, at kung ano-ano pa sa van, at handa nang umalis. Nang makita ni Alex si Uncle Bo, lumapit siya at tinanong ang susi. Sinabi niya na siya na ang magbibigay sa may-ari ng villa, kapag bumalik ito. Hindi tumingin si Uncle Bo sa mga mata nito, pero inihagis ang susi sa kanyang direksyon, at naglakad palayo. Naupo si Alex sa gilid, at hinihintay ang pag-alis ng lahat. Nang wala na sila, inilabas nito ang susi at dahan-dahan pumasok sa pintuan, at binuksan. At pumasok sa loob ng villa. Bagaman sinabi ni Uncle Bo na walang damage sa villa, gusto niya itong tingnan. Tumingin siya sa paligid, at nakakita ng ilan upos ng sigarilyo, pero wala namang damage. Nakahinga siya ng maluwang. Minsan lang siya pumunta dito sa villa, kahit alam niya na mas maayos ito kaysa sa isa niyang villa. Umupo siya sa living room at tumingin sa French-style na bintana. Sa hindi kalayuan, nakikita niya ang mga pato, na lumalangoy sa bahagi ng water lily, na tahimik na namumukadkad sa lawa. Madalang siyang makapagpahinga sa tahimik na lugar, katulad nito. Magaan ang pakiramdam niya, na halos muntik na siya makatulog. Biglang may nakita siyang figura sa labas ng bintana, at naalerto. Muntik na siyang malaglag sa bangko. Nang muli siyang tumingin, napagtanto niya, ito ay si Minnie. Ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ni Minnie, na nakatingin mula sa bintana. Tumingin siya kay Alex nang may pagtataka. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito sa loob ng villa. Hana, halika dito. Tinawag ni Minnie ang babae, na nakatayo sa kanyang likod. Tumingin siya kay Alex na hindi makapaniwala, pagkatapos sila ni Hana ay naglakad. Dinagtagal kumatok sila sa pintuan. Binuksan ni Alex ang pinto, at nakita si Minnie at Hana. Ang dalawang babae na ito, ay hindi umalis. Ang bahay na inuupahan ni Minnie ay malapit sa Preston University, na hindi kalayuan mula sa villa. At hindi sila nagmamadali bumalik. Pagkatapos ng shooting, siya at si Hana, ay nagpasya maglakad-lakad ng magkasama, sa paligid ng artificial island. Na-shock si Minnie nang makita si Alex sa bintana ng villa. Natandaan siya ni Hana, at bumulong. Di ba siya yung lalaking namumulot ng basura kaninang umaga sa lawa? Tumingin si Minnie kay Alex, at hinila si Hana papunta sa villa. Bakit ka nandito? Tanong nito habang nakatingin sa paligid ng loob. Ito ay aking villa. Bigla siyang nakaisip ng excuse, at sinabi. Ang may-ari ng bahay ay umalis. Sinabi niya sa akin na maglinis dito, at pwedeng manatili muna ako dito. Nakinig si Minnie sa mga sinabi ni Alex, at na-surprise. Sabi nito, natutulog ka sa mamahaling villa, at sigurado ako na nakakakuha ka ng maraming pera.
Hindi siya makapaniwala sa swerte nito, at medyo naiinggit siya ng sandaling iyon. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon makatulog sa mamahaling villa. Sinabi mo na wala ang may-ari ng villa. Mariin niyang tanong. Hindi alam ni Alex kung bakit niya ito tinatanong. Tumango siya. Ano kaya kung magstay kami ni Hannah dito ngayong gabi? Napa-atras si Alex sa request nito. Sumagot ito, sa palagay ko, ay hindi ito magandang idea. Bakit hindi? Ang may-ari ng villa ay wala. Hanggat hindi mo sinasabi sa kanya, hindi niya ito malalaman. Sasabihin mo ba sa may-ari? Hindi naman sa ganoon. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, walang magiging problema. O naiayos na natin. Si Hannah at ako ay matutulog ngayong gabi dito. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Hannah, at nakangiti, at sinabi, tara, umakyat tayo sa hagdan, at maghanap ng kwarto natin. Excited na tumakbo ang dalawang babae, paakyat sa hagdanen. Walang nagawa si Alex kundi umiling. Pagkatapos tingnan ng mga kwarto, ang dalawang babae ay nakapili ng gusto nila. Humiga sa malambot na kama, at nasatisfied. Pakiramdam nila, sila ay nabubuhay, bilang isang super yaman na tao. Sabi ni Hannah, Mini umalis tayo para kumuha ng ating makakain. Mag-live broadcast ka pa mamaya. Pwede ba tayong umalis para kumain ng hapunan, ngayon? Ang live broadcast ni Hannah ay hindi pa sikat, katulad ng kay Mini, at humahanga siya sa kaibigan. Ayaw kong lumabas, pagod ako pagkatapos ng shooting ngayong araw. Pero gusto kong mag-take out ang pagkain, sagot ni Mini. Ayaw niyang tumayo sa kanyang malaki at komportable na kama. Ang restaurant ay hindi nagde-deliver dito. Kailangan nating pumunta doon, pagpipilit na boses ni Hannah. Sobrang nakakainis, bulong ni Mini. Bigla siyang may naisip, alam ko na, wika nito. Nang oras ding iyon. Si Alex ay nagpasya manatili sa villa ng gabing iyon. Napansin niya na nakaligtaan ang tawag ni Lola, at naalala niya na nakalimutan niyang dalahan ito ng buhay na manok ng araw na iyon. Sinabi niya na magdadala siya ng manok kaagad. Nang aalis na siya, napahinto siya sa tawag ni Mini. Alex, lumapit ito at sinabi, gusto kong mag-take out ka ng pagkain. Beef chow sa akin, at sweet and sour chicken kay Hannah. Umalis ka na, at bilisan mo. Alam ni Alex na madadaanan niya ang restaurant, kaya pumayag siya at umalis na sa villa. Masyado siyang tapat, wika ni Hannah. Alam ko. Isa siyang mahirap na talunan mula sa aming klase. Noong freshman pa lang siya. Mayroon siyang part-time jobs, nagde-deliver ng takeout, at lutong pagkain sa aming school restaurant. Kailangan niyang magtrabaho sa lahat ng oras para sa kanyang mga gastusin. Wika ni Mini at tumawa kay Hannah. Binuksan ni Mini ang livestream broadcast channel sa Tris. Plano niyang manood ng livestream broadcast ng mga may marami ng experience at successful streamers para matuto ng mga panlilinlang. Para maging successful sa mundo ng livestream broadcast, kailangan niyang maging updated. Pagkain, broadcasting, paglalakad, paghahanap ng kaibigan, paglalaro ng games, panunood ng sports. Bakit walang bago? Hinagis ni Mini ang kanyang cellphone sa kama, at tumingin na naiirita. Ang number ng kanyang fans ay hindi nadagdagan, simula nang maabot niya ang 360,000 noong nakaraang buwan. Sinabi sa kanya ng mga experienced broadcaster na kung hindi siya makakahanap ng paraan upang maka-attract ng mga bagong fans, ang kanyang income ay hindi madadagdagan. Hindi kontento si Mini sa ganoon. Desperado siyang makakuha ng maraming fans. Pero wala siyang maisip na kahit ano. Tumingin si Hannah sa kanyang kaibigan, naiintindihan niya ang frustration nito. Biglang nagliwanag ang mata nito at excited na tumingin kay Mini. Mini, may naisip ako na makakatulong sa iyo, wika nito. Mabilis na tumingin si Mini. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.